Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Kumusta po kayong lahat? Sa araw ng Miyerkules, pangalawang araw ng buwan ng Hunyo. Bagya pong lumagpas na ang tropical storm na si Dante dito po sa Bicol region, sa ibang parte po rito. Ang Masbate, western portions of Camarines Norte, Camarines Sur ay nasa signal number 2 pa sa kasalukuyan, mga kabalitaan. Ang ilan ay nasa signal number 1 na lamang, mga kabalitaan. Welcome po sa ating programang Ihambalos Mo dito sa ating YouTube channel, ang Ihambalos Multimedia Channel. Sana po ay mag-subscribe po kayo at maging updated sa issue ng bayan. Ang programa pong ito ay isang commentary news na hatid po sa inyo ni Mr. Oragon. Mga kabalitaan, sa ating lugar, sa ating bayan, bukod tangi ang isang propesyon ang dinagdagan ng sahod ng napakalaki ng Administrasyong Duterte. Ito po ang PNP. Ngunit po, sa kabila niyan, mayroon pa rin ilan sa kanila ang gumagawa ng krimen, ang gumagawa ng mga illegal na transaksyon para kumita. Sa kabila po ng napakahirap na dinanas nila sa training bago maging isang tunay na pulis. Marami pong naging viral sa social media, laman ng ating mga balita nasyonal. Ang huli nga po, mga kabalitaan, ito pong nangyari dyan po sa Linggonan, Valenzuela City, na kung saan isang PWD ang pinatay ng isang pulis na si Police Senior Master Sergeant
Christopher Salcido. Dahil po sa isinagawang raid ng illegal cockfighting activity dyan po sa Barangay Linggunan, Valenzuela City. Ngayon po, na Mayo 31, mayroon naman pong isang krimen ang kinasasangkutan ng isang opisyal ng pulis dyan po sa Quezon City. Mga kabalitaan. Siya po ay pumatay ng isang matanda, 52-year-old. Mga kabalitaan. Diyan po sa Barangay Greater Fairview, Quezon City. Ang suspect po ay si Police Master Sergeant Hense Sinampan. Siya po ay nakatalaga diyan po sa QC Police Security Protection Group. Mga kabalitaan, karumal-dumal po ang pagpatay sa ginang na si Lilibeth Galvez. Ito pong dalawang ito, sa iisang barangay lamang po naninirahan. In fact, magkapitbahay po sila. Ang biktima minsan namamalansya at naglalaba sa suspect. Ayon po sa anak ng biktima, noong Mayo 1, nagkaroon po ng alitan, nagsuntukan ang kanyang kapatid sa suspect na ito at pinagbantaan na papatayin. Mga kabalitaan, lumipas ang ilang araw. Ito na po ang nangyari sa ina ng kanyang nakaalitan. Kanyang pinatay. Wala naman pong kasalanan. Parang hayop na binaril sa liig. Mga kabalitaan, walang habas, karumal-dumal, walang pakundangang pinatay si ginang Lilibeth Galvez. Diyan po sa Greater Fairview, Quezon City. Ang actual video po, matutunghayan po ninyo dito po sa aking YouTube channel. Atin pong ipapalabas ang buong pangyayari. Dito ka. Gawin. Gawin. Ay! Hello! Hello! Uy, uwi ka na ha. Uy, Picture lang kami uwi ka pa. na babe.
Mirado pa. Wala yan? Anong wala? Anong wala? Ha? Sinong wala? Ha? Wala yan? Anong wala? Anong wala? Ha? Sinong wala? Ha? Sinong wala? Paras tayo. Ano po? Paras tayo lasing, di ba? Oo. Iwasan mo yan. Anong iwasan? Anong iwasan? Ngayon na makikita. Ngayon na. Dito ka. Gawin. Dito. Gawin. Ay! Hala! Nagsuntukan po kasi yan yung polis, pati po yung kapatid kong lalaking isa. Ano ho dahilan ba't nagsuntukan sila? Pares po kasi silang lasing. Mirado pa. Wala yan? Anong wala? Anong wala? Ha? Sinong wala? Ha? Hindi ko nagawa yun. Ayon po sa video, gabi ng Mayo 31, bumili po ang biktima ng sigarilyo sa tindahan. At pagkabili, umupo po sa tabi ng tindahan. Sabi po ng kanyang anak, nang lapitan ng sospek na si Police Master Sergeant Hensi Sinampan. Habang palapit po sa biktima, itong animal na pulis, mga kabalitaan, inilabas ang kanyang baril mula po sa bag. At bagyang itinago sa kanyang likuran. Sa kanya kinumpronta ang biktima. Katabi po ng biktima ang kumukuha ng video. Mga kabalitaan, ang kanilang pag-uusap ay narinig. Ganito po ang kanilang pag-uusap, mga kabalitaan. Sabi po ni Police, si PMSG Sinampan, anong wala? Anong wala ha? Sinong wala? Sinong wala? Paulit-ulit po niyang sinasabi ang mga katagang ito. Sabi pa ng pulis,
Parehas tayo lasing, di ba? Sumagot itong si Ginang Lelebeth. Oo, iwasan mo yan. Reply ng pulis, mga kabalitaan. Anong iwasan? Karagdagan pa po ng pulis. Anong iwasan? Sabi ni Ginang Lelebeth, wala. At ang sabi ng pulis, ngayon na makikita. Sabay kasa ng baril, mga kabalitaan. Kinasapok ang baril. Sabi pa ng pulis, ngayon na, dito na. Sabay sinabunutan ng buhok si Aling Lelebeth, mga kabalitaan. Sabi po ni Aling Lelebeth, Sir, huwag niyo naman ako sasaktan, sir. Pagmamakaawa po ng biktima sa sospek, ngunit hindi po pinakinggan ng sospek. Itinagilid ang liig ng biktima, mga kabalitaan, sabay baril dito. Dead on the spot, or DOS, si Ginang Lelebeth. Ganyan po ang buong pangyayari sa bidyong nakuha ng ating mga otoridad. Wala pong kalaban-laban itong si Ginang Lelebeth Galvez. Isa pong matanda. Wala pong lakas para lumaban sa isang professional na pulis. Sinabunutan nitong kumag na pulis na ito, sabay binaril sa liig. Mga kabalitaan, ang isang pulis na isang lalaki, lumaban sa isang matanda, binaril ito, pinatay. Isa po itong uri ng karuwagan. Bakit hindi po niya kinalaban ang kapwa niya may baril para doon masubok, masukat ang kanyang katapangan? Hindi po sa isang babaeng matanda na wala pong kalaban-laban. Sinabunutan po parang isang bakla itong si Police Master Sergeant Hense Sinampan. Diyan po sa QCPD. Wala pong rason, wala pong legal basis na gawin pong iyon sa isang ginang. Wala pong provocation na naganap mula po doon sa ginang, kundi siya mayroon ginawa sa ginang. Where is now the so-called maximum tolerance sa ating mga kapulisan? Hindi naman po lahat ng pulis ay ganito ang pag-uugali. Opo, marami pong pulis ang matitino. Ngunit masakit isipin, mga kabalitaan, marami rin po ang mga lapastangan o bobo na gumagawa ng krimen, gumagawa ng illegal, pumapatay ng taong walang kalaban-laban. Sana po, sa pagkakataon na yun,
kahit po siya lango, lasing, pinairal pa rin ang maximum tolerance. Hindi po dahilan na naglasing ka kasi papatay ka. Hindi po yan excuse, mga kabalitaan, sa isang kriminal na kaso. Hindi po lisensya ng isang pulis ang pag-inom ng alak para pumatay ng isang ginang. Hindi po lisensya ang baril, ang propesyon, ang pumatay ng isang ginang na walang kalaban-laban. Sayang po ang motto ng ating PNP. Ang to serve and protect the people. Service, honor, and justice. Sa ilan na mga tiwaling pulis, ginagawa po itong walang kabuluhan. Binabalahura po itong motto nila. Ang ginagawa po ay ito: to harm or hurt and kill or attack the people. Yun po ang nangyari diyan po sa Greater Fairview, Quezon City, na kung saan sinabunutan po si Ginang Lilibeth Galvez. Sinaktan ang ginang nitong unghang na pulis. At pagkarakay, pinatay, inatake nitong pulis sa pamamagitan ng pagbaril nito sa liig. Ganun po mag-interpreta ang ibang mga pulis natin dito po sa kanilang mismong motto, to serve and protect the people. Karagdagan pa po dito yung kanilang sinasabing service, honor, and justice. Sa ilang tiwali, ginagawa po itong futile. Yung service, futile, inutil na serbisyo sa publiko. Ang saktan sila at patayin. Shame, disgrace. Yung honor, ginagawa po nilang shame and disgrace sa kanilang uniforme. Ang sunod, yung justice, ginagawa po nilang injustice. Injustice po ang ilagay sa kamay ang batas at ang hustisya. Katulad po sa ginawa nitong Police Master Sergeant Hense Sinampan dito po sa biktima niya na si Aling or Ginang Lilibeth Galvez. Wala pong justification ito. Iyan po ay isang murder na kaso. Sinadya po ninyo, Mr. Sinampan, na patayin ang ginang. Mga kabalitaan, ang pagiging isang pulis ay napakalaking responsibilidad nakaatang sa kanilang mga balikat. Sila po ang tinatawag po nating law enforcer. Sila rin ang dapat magsilbi sa atin at magprotekta sa anumang uri ng krimen sa ating komunidad. Ngunit
sa ganitong pangyayaring ito, isang pulis, wala po tayong maaasahan sa ganitong uri ng pulis. Hindi po ito ang uri na magsisilbi sa atin at proprotektahan po tayo laban sa anumang masama. Mga kabalitaan, nais ko pong basahin po sa inyo ang post nitong suspect noong December 29, 2020 sa kanyang Facebook account. Ito po ay may kaugnayan doon po sa shooting incident dyan po sa Paniki, Tarlac, na kinasasangkutan po ng isa pong Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Na pumatay po sa mag-inang Gregorio. Ito po ang kanyang post. I am Police Master Sergeant Hense A. Sinampan, 14 years in serving and protecting. Taas noo kong pinaninindigan ang integridad ng aking uniforme. Buong puso ang dedikasyon sa trabaho. I am proud to be a good cop. While there are unfortunate incidents like this, the vast majority of you, PNP, perform their sworn duties every day with honor and integrity to protect and serve the people. The sin of Nuesca is not the sin of the entire PNP. As we have seen during the past disasters and this pandemic, we place our lives on the line as first responders and frontliners. Ito po ang kanyang pinost sa kanya pong FB account. Sayang ang mga katagang I am proud to be a good cop. Hindi po niya isinabuhay. Ngayon, maituturing na po siya na katulad ni Jonel Nuesca dahil sa pagpatay sa walang kalaban-laban na ginang dyan po sa Greater Fairview, Quezon City. Nasaan na ang kanyang tinatawag na integridad ng aking uniforme? Wala na. Dahil sa pagpatay sa isang ginang na wala po ang integridad nitong pulis na ito. Ang alitan ay hindi dapat humantong sa pagpatay. Kung mayroon man pong alitan, hindi po ilagay ang batas sa kamay, ang hustisya sa kamay. Mga kabalitaan, marami na po ang nangyari na ganito. Ngunit, ang iba nating mga kapulisan ay hindi pa natututo. Hindi po end point ng anumang sigalot ang pumatay sa kanyang kaaway. Sino man ang lumagay ng hustisya, ng batas sa kamay, ay mapaparusahan. Kaya nga po mayroon po tayong mga korte sa barangay, sapagkat anumang sigalot
doon po dapat dinidinig. Hindi po sa pamamagitan ng init ng ulo ng ating mga kamay. Sana po madala na ang ilan pang mga pulis ng mga suwail, ang ilan pang mga pulis na matatapang kapag nalalasing, humihiram ng tapang sa baril, humihiram ng tapang sa propesyon. Tama naman ang sinabi ni Sinampan sa kanyang post. The sin of Nuisca is not the sin of the entire PNP. Hindi po kasalanan ni Juan ang kasalanan ni Pedro. Ngunit, ang nayuyurakan po nito ang inyo pong uniforme ng buong kapulisan. Yan po ang tatandaan po ninyo. Sa bawat paggawa ninyo ng masama sa kapwa dyan sa PNP, hindi naman kasalanan ng iba ninyong kabaro. Ngunit, mayroon pong malaking implikasyon sa inyo pong uniforme. Ang inyo pong uniforme ay nalalagyan ng mancha. Sayang po ang kanyang 14 na taon na paninilbihan sa PNP. Nauwi po sa wala. Lahat pong benepisyo, hindi po siya makakatanggap. Sayang. Sayang. Hindi lamang po murder ang kaso nitong pulis na ito, kundi po child abuse. Tama po yung mga balita na dapat kasuhan ito ng child abuse sapagkat maririnig po ninyo yung iyak ng bata noong pinatay si Ginang Lilibeth Galvez. Umiyak po ang bata. Nagkaroon po ng trauma. Isa rin po yan uri ng child abuse. Nakita ng bata ang buong karumal-dumal na pagpatay sa ginang. 2 pong kriminal na kaso ang kanyang kahaharapin sa ngayon. Isa pang kaso ay ang nasa IAS, ang Internal Affairs Service ng PNP, na kung saan doon po tatanggalan siya ng otoridad. Tatanggalin siya sa serbisyo. Doon po ang sinasabing administrative case. Diyan po sa IAS. Sa RTC, diyan po ang criminal case. Sa criminal na kaso po, 3 po ang kanyang kahaharapin na parusa. Ang una, ang makulong po siya. Pangalawa, ang civil liability. Magbabayad po siya. Ayon po sa batas sa mga naulila ni Ginang Lilibeth Galvez. Ang pangatlo ay ang perpetual disqualification to hold public office. Kailanman, hindi na siya pwedeng manilbihan sa serbisyo publiko.
Iyan po ang pinakamasakit na katotohanan. Iyan ang consequences ng kanyang ginawa sa pagpatay sa walang kalaban-laban na ginang dyan po sa Greater Fairview, Quezon City. Lagi ko pong sinasabi sa ating programa na ang baril ay wala pong utak. Wala pong pinag-aralan ang baril. Ang may utak po ay ang dumadala ng baril. Kaya po wag natin ilagay ang utak natin, ang ating propesyon sa baril. Sapagkat mga kabalitaan, magre-resulta po yan sa isang krimen. Katulad po sa ginawa nitong Police Master Sergeant Hense Sinampan dyan po sa QCPD. Ngayon, sasabihin mo sorry. Hindi na po yan maibabalik ang buhay na pinatay mo. Dahil sa languka, sa alak, tumibay ang dibdib mo. Lumakas ang pakiramdam mo na pumatay sa isang ginang, Mr. Sinampan. Hindi po makatwiran na kapag ikaw ay lasing, lango sa alak, mananakit ka ng kapwa at pakundangang papatayin ito na walang legal na basihan. Sino po ang susunod dito? Kay Mr. Sinampan, dyan po sa hanay po ninyo, dyan sa PNP. Again, hindi ko po nilalahat ang pulis. Ang mga bobo, ungas, ugok na pulis lamang ang pinatutungkulan ko nito. Kung ikaw ay bobo, ungas na pulis, ikaw yon. Kapag may baril ka, tumatapang ka. Ngayon, asan ang tapang mo? Diyan sa kulungan. Hindi ka bibigyan ng kalayaan ng inyong baril, ng kapayapaan, ng pera para sa iyong pamilya. Sana bago mo inisip na pumatay ng tao, ang ginawa mo, inisip mo ang kapakanan ng iyong pamilya, ang iyong propesyon bilang isang miyembro ng PNP. Sayang. Sayang talaga. Malaki na ang inyong mga sahod. Ngunit sa kabila po niyan, marami po sa inyo ang gumagawa ng krimen. Ang endpoint, nawawala po kayo sa serbisyo ni Singkong Duling. Wala po kayong maiuuwi sa inyong pamilya. Kawawa po ang pamilya po ninyo, hindi po kayo, sapagkat dyan sa kulungan, libre po ang pagkain. Libre ang tirahan, mga kabalitaan. Nakakagalit po, mga kabalitaan, lalo na nang makita ko na sinabunutan ang ginang, sabay binaril sa liig. Parang isang hayop kung bumaril itong pulis na ito. Sanay po, sanay. Bakit po sinabi kong sanay itong pulis na bumaril o pumatay? Sapagkat pagkapatay nito sa ginang, lumakad lamang
na parang walang nangyari. Akala mo natural lamang na pangyayari. Sapagkat kung ikaw ay baguhan na pumatay ng isang tao, hindi ka po mapapakali. Ang tendency po ninyo ang tumakbo ng mabilis para takasan ang pananagutan. Pero dito, napakalakas ng loob nitong pulis na ito sapagkat nakainom, may baril pa, at isa pang miyembro ng PNP. Akala po niya immune na siya sa mga kaso sapagkat siya ay isang law enforcer. Hindi po ganon, mga kabalitaan. Kahit po ang presidente ng Pilipinas nakukulong, napaparusahan kapag gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen sa ating bayan. Kaya po, kayo dyan sa PNP, sana maging leksyon, hindi po inspirasyon. Ang ginawa po ni Sinampan sa inyo o sa biktima, hindi po maging inspirasyon po ninyo sapagkat kung magiging inspirasyon po ninyo yan, sigurado po papatay din po kayo na walang kalaban-laban na isang ginang. Matuto na po kayo sa pangyayaring ito. Maging leksyon po ito sa inyo. Huwag na po ninyong gagayahin ito. Lagi ko pong sinasabi, mula pa po doon kay Jonel Nuesca, na sana wala nang Jonel Nuesca ang sumunod. Ngunit patuloy po ang nagiging viral ng mga videos tungkol po sa mga pagpatay involved ang ating PNP officers. Wala pong kadala-dala. Wala pong kadala-dala. Akala mo kung sino. Akala mo may baril. Kaya nang pumatay na kahit sino. Mga kabalitaan, why other licensed professionals did not involved in any killings? Why policemen oftentimes involved in killings? Why it is so, mga kabalitaan? Is it because they possess firearms to their advantage? Dahil po ba, mayroon po silang mga baril sa kanilang bintahe para pumatay ng kapwa, kahit wala pong legal basis na gawin po iyon. Ibig sabihin po nito, ang ating profesyon ay hindi po dapat maging lisensya para pumatay ng isang tao, lalo na kung ikaw ay isang pulis. Hindi po lisensya nang dahil may baril ka, ay papatay ka ng tao na walang basihan na legal. Bakit po hindi ninyo gayahin ang iba nating mga professionals
mga kriminal na pulis dyan na nandyan pa sa PNP. Active pa po. Alam ko po, ang ating PNP chief, ang bagong hinirang ng ating Pangulo na si General Guillermo Eleazar ay nais linisin po ang hanay ng ating mga kapulisan. In fact, talagang halos saktan, dibdiban, sampalin ni General Eleazar itong kanyang pulis na si Mr. Sinampan. Tinatanong po niya kung bakit niya ginawa yon. Wala pong sagot na namutawi sa kanyang labi, kundi nakayuko lamang. Inalog-alog po niya si suspect. Halos mapaluha ang ating PNP chief sa ganong uri ng pulis. Nais po niya na linisin po kayo. Sigurado po, ito pong pulis na ito na suspect dyan po sa Quezon City, mawawala po sa serbisyo. Wawalisin po ito ng ating PNP chief. Salamat po sa ating PNP chief, sapagkat talaga kanyang pinagalitan at kakasuhan ng administratibo itong kanyang pulis. Sa katunayan po, humingi po siya ng patawad sa pamilya ng biktima at sa buong sambayanang Pilipino. Ganun po dapat ang isang pulis. May concern sa kanyang uniforme. May pagmamalasakit sa kanyang propesyon bilang isang alagad ng batas. Hindi po alagad ng kriminal. Sana kung isinasabuhay nila ang kanilang motto, to serve and protect the people, yun po ang kanilang dapat panindigan. Habang suot ninyo ang inyong uniforme bilang isang pulis. Kailangan totoong serbisyo. Hindi po pananakit sa kapwa. Wala pong kasalanan. May integridad. May honor. Mga kabalitaan. Itong pulis na ito, mga kabalitaan, magsisiman siya ay huli na. Hindi na niya maibabalik ang lahat ng pangyayari sa dati. Mayroon nang namatay at siya ay kakasuhan ng patong-patong na kaso. Iyan ang reality sa ngayon. Mga kabalitaan, nahimay na natin ang isyu ngayong umaga. Ang ating isyu muli ay ito. Pulis karumal-dumal na pinatay ang matandang ginang sa Quezon City. Maraming salamat po sa mga nanood. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe
sa aking YouTube channel at sa mga nag-view at likes sa aking Facebook account. Maraming salamat po. Sana po ay patuloy po kayong manood sa ating commentary. Ito po ay patungkol sa ating mga issue national. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagian ko pong sinasabi sa inyo, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Huwag gawin ang tama ay maging mali at ang mali ay maging tama. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. Uragon ng Bayan.